Na-trap naman sa ulan, no? Wala yung Ramirez Coupon, some members. Alright, anyway, we thank the Lord for this afternoon. Okay? Hingiin ko yung attention ninyo, mga members. Please lang, wag muna tayong matulog. Amen? Okay. I know na masarap matulog, oh? At masarap mga pig. Mamaya na lang yung kape pag uwi natin. Okay? So, ngayon, alert muna tayo. Okay, have you been blessed this morning? Yeah. Amen. Praise the Lord. No? Intro pa lang yung mga kapatid. And yes po, nag-enjoy kami with our speaker sa ating lunch ngayong hapon and fellowship with other men sa ating church. Sayang yung iba pa, hindi kayo nanatili doon sa taas. Nag-enjoy kami sa kape, nag-enjoy pa kami sa fellowship. Kaya marami kaming natutunan. So it's a blessing na until this hour, no, kasama natin ating speaker. Please, prepare our hearts and minds, above all, our Bibles this afternoon. Amen? Okay, let's again proceed and let's embark ourselves sa pag-study, pakinig ng aral ng Panginoong Diyos. And I hope, with open hearts and minds, tanggapin natin ang Word of God. Amen? So it's a privilege again na tayo po'y matuto, no, sa pag-study ng Word of God this afternoon. Everybody standing, please. Once again, we are going to welcome our speaker this afternoon, the pastor of Bible Baptist Church Pulo-Mulok, Pastor Joseph Casa. Pastor Joseph, please come. And once again, challenge us this afternoon with the Word of God. Amen. Para sa recording ni mas klaro. Mayong hapon. Wala kami nakahibalo nga alas 4 na gali kung wala mag-doorbell, mag-huni ang bill, wala kami kabalo nga kuha na gali, alas 4. Pero salamat sa Ginoo. Kay amo nang nambal nakon, basta grasya gani ang istoryahan, daw hindi na maubos. Pero testingin nyo kag mag-istorya sa law, kay matak-an kaw. Okay, ang atong nga subject this afternoon is about faith. Kabalo na kamo sina, kung din kamo magbukad sa inyong Bible. About faith. Din gani makita? Hebrews 11:1. Masamigid na nga ginahambal about sang meaning sang faith. Pero tan-awo na to karon kung ina-applicable gid bala na sa aton or hindi. Okay? Ang aton pagkatun-an sa karon nga hapon is about the dispensational study of the word faith, pagtuo. Siyempre, mauna kita sa Hebrews. Hebrews chapter 11 in verse number 1, dulunganan naton ini sa pagbasa. By the way, hindi kita maka-flash ang verse dire, pwede. Bisan gamay lang karon yung mga verses. Sulaton mo pa siya? Okay lang. Hebrews chapter 11 in verse number 1. Let us read this together. Ara na? Amen. Ready? Hebrews 11:1. Ready, start. Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat sa mga members nga matutom tungod sa imo man nga katutom sa ilang nga kabuhi. Salamat Ginoo kay may Bible kami nga dapat sundon. Amo ining mangin guide namon sa amon nga pagtuon, sa amon nga pagtubo, kag ilabi na gid sa tanan sa pag-alagad sa imo sa tama nga pag-alagdan. Tagay kami sing kaalam, pakighambal ka pinaagi si balaan nga espiritu. In Jesus name, amen. Ang word nga faith, pagtuo, usual lang ni kay masami sa mga tawo kung pamangkuton nimo bisan wala siya nagasimba, wala nagabasa sang Bible, pamangkuton nimo mapalangit ka bala. Ang masami nga rason depende sa imo pagtuo. Okay? Bisan sa diin ka makadto sina religious or not religious, may denomination siya or wala, nakadepende sa imo pagtuo. Tanawon naton diri karon, i-survey naton ang word nga faith and makita naton ang kamatuoran karon nga diri sa Bible
damo nga klase sang pagtuo. Kag may pagtuo nga hindi makaluwas, may pagtuo nga makaluwas. Okay? Tagaan ta kamo sang problema sa ginbasa ninyo nga verse. Ginbasa naton gali nga verse. Hebrews 11:1. Now, faith is the substance of things hoped for. Di ba ang kaluwasan naton sa grasya sang Ginoo libre? Wala sang part sa binuhatan sang tao, but only sa binuhatan ni Jesus Christ. Pero lang tawan ninyo ang definition sang faith nga ara sa Hebrews 11:1. Now, faith is a substance of things. Natingala ka mo may substance. Oh, may ara siya nga substance. And then, a substance of things hoped for, notice, the second is evidence. May ara siya nga evidence. Nagakinahanglan siya sang substance. Kung sa aton sa Ilonggo, panakot. Oh, substance. Anong substance ang imulaswa? Talong, okra, saluyot, etc. Panakot. Ang pagtuo bala, sa subong nga panahon, kinanglan may panakot. And then may evidence. May ara siya kinahanglan ebidensya. Kung wala sang ebidensya, therefore that faith is not real faith. Faith. Hindi siya real kay wala siya sang evidence. Tanawon na itong karon. Now, ang word nga faith, mapati kamog sa hindi, out of 39 books in the Old Testament, only twice ginhambal ang faith. Kag maghambal ang iban nga mga professors, pastors, ang kaluwasan sang tawo from the Old Testament going from Genesis going to the book of Revelation is only faith alone. Can you imagine that, brothers and sisters, nga maluwas ka sa faith in the Old Testament and then twice lang ginmit lang? Okay? Ipabasa ko sa inyo Deuteronomy chapter 32 verse 20. And then diri nga side, sa mga girls nga sides or sa mga women, is Habakkuk 2:4. Habakkuk 2:4. Okay lang, Pastor, pabasahon ko sila? Yes. Amen, amen. Thank you, thank you. Deuteronomy 32:20. Katwice lang na, kadua lang na, ginmit lang ang word nga faith. Hindi ang faithfulness, word nga faith. Lain man to ang faithfulness. Okay? Now, pakibasa diri sa Deuteronomy chapter 32 and verse number 20. Please stand. Isa lang diri nga side. Sige. 32:20. Okay. He said, I will hide my face from them. I will see what their end shall be. For they are very forward generation. Children and whom is no faith. Positive, negative. Hello? Positive, negative. Negative. Uy, hala. Wala pagtuo. Una-una nga pagmeet lang sa word nga faith in the Old Testament, wala pagid pagtuo. Lantawan nyo, Habakkuk 2:4. Please read. Isa lang mag-volunteer. Okay, daw popcorn. Okay. Nota, sa last word lang kita magbase. The just shall live by his faith. Habakkuk 2:4. Tandaan nyo ng word nga faith. Dira ta karon magdakpanay. By his faith. Butsilingon, personal faith. Okay? Personal nga pagtuo. Now, lantawon naton, ginahambal niya dira, kadua lang ginmit lang ang word nga faith, it is negative and it is personal. Can you imagine that? It is negative, no faith, and then personal. Ano nang personal nga ginahambal? Noah have faith, but that faith is useless without the ark. Abraham have faith, he is the father of faith. Pero wala siya ginproclaim nga father of faith kung wala niya ginhalad ang iya nga anak. Okay? Moses have faith. But kung wala siya wala siya sing baston, wala siya sing rod, that faith cannot execute.
Okay? Lantaon naton. Buot silingon, inadira sa Old Testament, going before the cross, amo to istoryana na mo sa babaw, ang aton nga dulunan, ang aton nga muhon is the cross. It's based before the cross, after the cross, and after rapture. Dapat tandaan naton ang cross. Ares tunga naton, no? By the way, lantawan ninyo, Matthew chapter 17, verse number 20. Pauna-una, sino una makabasa? Matthew 17:20. Matthew 17:20. Before the cross. Tandaan nyo na. Okay, please. Matthew 17:20, and Jesus said to them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall be moved, and nothing shall be impossible unto you. Okay, pamangkuton ta ka mo. Sino dire may pagtuo nga dako pa sa liso sang mustasa? Mustard seed. Kilala ka mo sa mustasa? Mas gamay pa na sa ball sang inyong nga ballpen. Kung may ball ng ballpen ninyo sa punta, mas gamay pa dira ang liso sang mustasa. Halos hindi na kung ako siguro hindi ka na makakakita na sa subong kung wala ko eyeglass. Okay? Pero ang pamangkot, sino may pagtuo diri nga kaangay sang liso sang mustasa kadako? Wala si may magbayaw, ako lang isa. Ha? Lantawan ninyo ha, kung may pagtuo ka kaangay sang liso sang mustasa, pwede mo hambalon ang bukid nga maghalin sa dagat. Hambal sang Bible eh. Hambal sang Bible. Pero, daw liso lang bala sang mustasa ang pagtuo mo? Sa subong nga panahon? Siling niya, kung may pagtuo ka nga kaangay sang liso sang mustasa, pwede mo mapahalin. Kaya naglupok ang kanlaon, hambalon ang kanlaon didto ka sa dagat. Okay? Pero nga hindi mahimo. Ha? Because ang faith, nga ara sa Old Testament, kag before the cross, is personal faith. Personal faith. Ano ng personal faith? Tawhanon nga pagpati or nga pagtuo. Ano na siya ang faith? For example, nagpungko ka sa bangko. Wala ka kahibalo kung pira ka kilo ang makaya sang bangko. Pero nagpungko ka kay gapati kang ang bangko hindi maguba. That is personal faith. Nagasalig ko sina kay hindi ko man makita ang pagtuo, ang pagpati sang strength sang bangko. That's why, nagpungko ko kay kaya niya. That is faith or personal faith. Matingala ka sa subong nga panahon, nga ang tao pamangkuton mo, mapalangit ka? Oo. Depende sa imo nga pagtuo. And that faith, abi ninyo inyong personal faith naton, naka-align na sa aton feelings. Naka-align na sa aton feelings. Kung daw medyo na-bless ka, daw nagdako imo faith. Pero kung ma-discourage ka, naggamay imo faith. Why? Because it is a personal faith. Lantawan ninyo. James. In the book of James, chapter 2, verse number 17. After rapture naman eh. Pero, pakibasa please. James chapter 2, verse number 17. Okay? Oh. Okay. Kung ang pagtuo nga walay buhat, patay. Lantawan ninyo, verse number 14. Ako na lang mabasa, verse 14. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? Lantawan ninyo, can faith save him? Kung may ana siya nga pagtuo, pero walay buhat, ang iya nga pagtuo bala, makaluwas sa iya? It is natural nga ang personal faith hindi makaluwas. Okay. Balik kita sa Hebrews chapter 11 verse 1. As you have noticed that faith
is need of evidence and need of what? Substance. Kung makita ninyo. Buot silingon, before the cross, ang pagtuo sang tao is personal faith, human faith. Okay. Romans 10:17. Familiar ni tanan sa inyo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay, dako nga pamangkutanon sa aton. Sang una, sang wala ka nakabati, sang pulong sang Ginoo, may pagtuo ka wala. Hala, hello. May ara wala. Sang Katoliko kita may pagtuo ta wala. May pagtuo. Ara. Basta nakahibalo kang ang Diyos nagtugas ang kalibutan, may pagtuo ka. Pero matingala ka, nga ining taga-Roma diri, mga Romanhon nga mga tao, ginhambalan ni Apostle Paul, faith cometh by hearing. Ano nga klase ka faith to? May faith na sila sang una, and then, kita nga Kristohanon, bago kita ginsulwining, bago gin-share sa aton ang gospel of the grace of God, may pagtuo ka. Pero nga ginhambal sa Bible, faith cometh by hearing. Wala na nagbutang nga question mark sa aton? Hala, ano ang klase ka faith na? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung kasano ka namati isang pulong sang Ginoo, amo pa lang to ang faith nga nag-abot. Ti ang faith gali dati. Hala, delikado kita. Kung may pagtuo ka kaangay sang liso sang mustasa, pwede mo mahalin ang bukid. Pero pag abot sa Romans, faith cometh by hearing. Hala, butsin mo yun si Abraham wala pagtuo. May ara sila pagtuo, but it is not the saving faith. Nga man, ang tao wala makasiguro sang kaluwasan, it's because abi niya ang iya pagtuo ang nagluwas sa iya. Our personal faith cannot save us. Promise. Nga man, amo na nga sa kadamo sa subong nga panahon, wala makasiguro sang kaluwasan. It's because wala sila nakaintindi sang faith or saving faith lang taon nato na. Okay. Romans 1:17. Romans 1:17. Okay? Daw popcorn na. Sino makabasa please? Romans 1:17. Verse 1:17, for therein is the king and is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Hala, are. For therein the righteousness of God revealed from what? Uy, duwa ng faith. Hala, duwa na ang faith. Duwa na ang pagtuo, ginmit lang diri. Okay. Pero balikan nato ng faith to faith. Balikan anay nato ning the just shall live by faith. Ano gani sa Habakkuk 2:4? The just shall live by his. Pag abot sa Romans 1:17, the just shall live by, gindula ang his. Abi ninyo, kung wala ka sang right division, ang hambalon sini, nagkapi si Apostle Paul, kulang-kulang pa ang pangapi. Pamati ka mo sa Facebook. Apostle Paul copied Habakkuk 2:4, yet it's not complete. Kay ang his gindula niya. Pero tama itong Habakkuk 2:4. It's because ang faith in the Old Testament, faith before the cross, is personal faith. Lantaw nato na karon, digest nato na karon. Pero lantaw nato diyo. For therein the righteousness of God revealed from what? Faith to faith. Ano ang matabo mga utod? Kita, may sarili kita nga pagtuo. May sarili kita nga pagtuo. Ining sarili ko nga pagtuo, i-align na kon sa pagtuo ni Kristo. Revealed from faith to faith. Ano nang pagtuo ni Kristo?
Okay. Diri kita balikan nato na karon ang Romans 1:17. Pero kadto kita anay sa Galatians 2:16. Galatians 2:16. Okay? Galatians chapter 2 in verse number 16. Basahon ko na lang dire. Galatians 2:16. The Bible says, knowing, hibalaan nyo gid, knowing that a man, what? Is not justified by the works of the law, but, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by faith of Jesus Christ. Of Jesus Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Lantawan ninyo. Ano ng faith of Jesus Christ? Mabi ninyo may doctorate dito sa Kulaman. Nag-speaker ako dito, gin-invite ako sa isa ka rightly divider sa Sultan Kudarat. Pastor, damo-damo ta bisita, siguro mga 40 pastors. Sino speaker ta? Nya to, Pastor Kasa. Bala ninyo, basta sa bukid, wala man kuya gabarunggid. Nagapulo lang ako, simple lang. Basta gina-align ko man ko galingon ko dito sa ila. Nagpalapit si Pastor Henry, 2 ang doctorate, 3 ang masteral. Pastor, musta? Okay man. Ikaw speaker, 5 gin-invite ko ni Pastor Herago. Edwin, pila ka bilog ya masteral mo? Wala. Pila ka bilog ang doctorate mo? Wala gani masteral, ma-doctorate ka pa. Okay? Pastor, wa ika kabalo? Polo ka bilog diri ang masteral. Ako, naka-doctorate ako kadua. May ara pagi diri nga candidate for doctorate. Pila na sila kabilog diri. Tagduwa na ang master's degree. Ay, Pastor, babay na, pwede ko uli. Ikaw, Bachelor of Theology lang? Okay lang, Pastor. Kung hindi ka mo mamati, okay lang man. Okay? Ano ang topic? Ang topic na ginhambal sa akon is about faith. Amon ni ang ginlecture. And then, pagbasa sining Habakuk 2:4, Romans 1:17, damo na nga kamot ang nagbayaw. Okay? Pastor, ano ang rules? Before mamangkot, patapuson ang lecture. Amo na ang rules nila. It's okay? Now, pagbasa ko sining Galatians 2:16, faith of Jesus Christ, nagtindog si doctorate. Ano ang pamatyag mo sa Diyos? Ang Diyos may pagtuo, sinutuuhan niya. Amo nang dako nga question. Okay, binalikan ko, Pastor. Okay na, do atat na atat kagid eh. Mabugnaw dito sa Kulaman, pero ang balhas niya daw bangkiling doon. Daw mais ng balhas niya. Sungkulbaan niya. Aryo, Pastor, nagakanta ka sang Great is Thy Faithfulness? Yes, one of my favorite song. It's good. Nga mo pa na. Okay, ano sa Ilonggo ang great is Thy Faithfulness? Sa Ilonggo, dakong katutumo. Paano magtutom? Paano maging faithful kung walay faith? Hello? Paano katawagon nga faithful kung wala ka faith? Wala ka muna kay balo nga ang grace, faith, love is one of God's character. The attributes of God. Ang grasya ara na nasa Ginoo. Ang pagtuo ara na nasa Ginoo. Paano naton mangin example siya kung wala siya? Dokabudlay, no? Dokabudlay. Anak, sunda ako. Pero ang dapat mo sundon sa akon, wala sa akon. Ang baliw mo naman. Abi ninyo, nag-away ang nanay kag tatay nga alimango. Ang alimango, kabalo ka mo kung maglakat, gatakilid. Pero ang kanami lang sa alimango, kayo ay gapangagat. Nagapangusi. Maglakat ng alimango, gatakilid. Siling niya si anak, nak, pagtadlong ka maglakat, nak, ay. Gatakilid ti mo.
Paulion ta kakaron. Siling sang anak. Nagasunod lang ko sa lakat mo tay. Diba? Kita nyo nga limango. Why na sa galakat nga forward? Gata kilid. You see? Nantkon lang tawo naton. Faith of Jesus Christ, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith. Abi ninyo, after the cross, ang pagtuo sang tawo useless. Kung hindi niya pag-i-align sa pagtuo ni Kristo. Faith to faith. Abi ninyo, ang pagtuo nga nagaluwas, pagtuo ni Jesus Christ, kahambal niya diri, faith of Jesus Christ. Ano ang faith? Ano explanation sa faith of Jesus Christ? Number one, ang faith of Jesus Christ is obedience to the Father. Ang iya nga pagsunod sa Amay. Number two, subjection to the Father. Lord, wala na ko sing may mahimo. Not my will be done, but your will be done. Tungod sa pagtuo ko, tungod sa pagsalig ko, nga after 3 days, mabanhaw ako. Kung wala sing promisa ang God the Father nga mabanhaw ka, mapalansang siya. Basi ang Trinity naton, mangin dalawa na lang. Hello? Kung hindi siya mabanhaw, pero na-prophesied na, nga mabanhaw siya. After 3 days, siling niya sa mga disciples, after 3 days, mabanhaw ako. That is not faith. Now, the faith of Jesus Christ is the saving faith. Amo na nga masiguro naton ang aton kaluwasan kay hindi aton nga pagtuo. Ano ang ilustrasyon sang pagtuo ni Kristo? Simple illustration as this. The father and son, ba mahilig sa father and son, no? Siling sang tatay, nak, makadto ta sa lula mo, pero matabok kita sa dako nga suba. Ang taytay, kawayan. Okay? Dalom-dalom ka ayo. Kung tanawon mo sa dalom, malula ka. Daw mahawa, kabla kung sa ilunggo pa, nga kung alang-alang lang ang isog sang tagipusoon mo, mahulog ka. Okay? Siling sang bata, tay, hindi ko magtabok. Ate, hindi ka share kay lula mo eh. O sige tayo, matabok ko, pero ako makapot. Kaptan ta ka tayo ha. Anak, kung ikaw ang makapot sa akon, paglantaw mo sa dalom, kulbaan ka, mabuyan mo ko. Okay? Ako na lang nak makapot sa imo. Hindi tayo. Hadlok kuya kung ikaw ang makapot. Nagbai sila, hasta nga pabalik-balik sang istorya, siling sang tatay, kung ikaw ang makapot sa akon, hindi ta magtabok. Kung ako ang makapot sa imo, makatabok kita. Kaptan sang tatay, nagtabok. Siling sang bata, kung ako lang nagkapot sa imo, tay, siguro na buyan, tagig ka ba? Abi ninyo sa kaluwasan naton, si Jesus Christ pakapta, hindi ikaw kapot. Siya ang pakapta, hindi niya kapagbuyan. Ilabi na gid sa panahon sang grasya subong, we are part of His body, of His flesh, of His bones. Okay? Nangin party kita. Di karon, kung tanawon naton, kung aton lang nga pagtuo, nakabase sa aton feelings sometimes, up and down, nagakadula ang imo pagtuo. When the tayo nga madula ang aton personal faith, ang kaluwasan ta, madula man. Pero kung faith of Jesus Christ, equal ang nag-abot sa imo, kay pastor sa akon, tanan-tanan nga mga nag-believe sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ, equal na tanan. Nga faith ang nag-abot. Lantawan nato na. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Tanawon naton ang faith of Jesus Christ, nga makita diri sa Philippians chapter 3, verse number 7, going to verse number 10. Apostle Paul explains what is the faith of Jesus Christ in Philippians chapter 3, verse number 7. But what things were gain to me, those I counted loss for Christ. Kung basahon nimo na from verse number 1, identity na ni Apostle Paul that he is circumcised in the 8th day, the tribe of Benjamin, a Pharisee of Pharisees, tanan na ang hinimuan ni Apostle Paul. Ginlista na dira. Hindi talang pagbasahon.
Pag abot sa verse number 8, ye doubtless, and I count all things but loss. Okay? Tanan nga hinimuan ni Apostol Paul, ginkabig niya nga kadulaan. Wala pulos ang iya nga effort when it comes sa kaluwasan. Can you imagine? Kung lantawon lang naton ha. Okay? Verse number 6. Concerning the zeal persecuting the church, as touching the righteousness which is in the law, blameless. Can you imagine that? Sino nga sa badistang nakahimo sini? When it comes sa kasuguan, blameless. Pero tanawon tanang pagka-blameless niya karon. Verse number 8. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dang. Ano ang dang sa Ilonggo? Dugay pa man ang panyapon. Tae. Kung ano ang maayo mo nga binuhatan sa atubang sang Ginoo, tae ra na. Higko lang na. And then, mahambal ka by worse ka maluwas? Kung may nag-abot abida, nanuktok sa pertahan. Ang dala niya, 1 serve of Jollibee. Okay? Nakabalot man sa plastic ang iya nga ginorder. Pero ang iya nga itsura, puro lang katul, aroon, daw aro. Ang iya nga lawas, kalain, kahigko, kaayo. Ang nakabalot nga Jollibee, ibutang niya dira, oh, brothers and sisters, sino gusto? May mabaton sa inyo? Wala. Bisan manami ang itsura, sang nakabalot nga Jollibee. May mabaton? Wala. Sa tubangan sang Ginoo mo na. Bisan ano ka maayo ang imo ihatag sa Ginoo kung mahigko ang imo kugulingan niya pagbatunon. You know what? Ang pangamuyo, siling nila, answered prayer ako. Kay nagdaog ako sa luto. Kay paghalin ko sa balay, naghambal ako, Ginoo padag-a ako. Prayer na hindi. Hindi na prayer, wish na. Kabay pa magdaog ako, hindi na prayer, wish na. Ano ang prayer how? Ano namian ko nga translations nga paglubad sa prayer is ampo. Lord, wala ko yang mahimo. Imo niya kabubuto na matuman. Amo niyang ampo ng sakto. Pero kung maghambal ka, Lord, amo ni gusto ko. Demand na. You see? Lantaw naton. Count them but down. Kung ano ang record ni Apostle Paul before, it is only down. Lantawan nyo, verse number 9. And he found in him, not having mine own righteousness. Lantawan ninyo verse number 9, tutok ka mo sa Bible nyo. And he found in him, not having mine own righteousness. Lantawan na, ginamin na ni Apostle Paul, higko man lang gali itong binuhatan ko. Higko man lang gali ito ang akon sarili nga pagkamatarong. Now, which is of the law, but that which is through what? Faith of Jesus, faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Abi ninyo, ang self-righteousness naton, daw kaangay lang na sang New Year's resolution. Ano ang may ara ba lang nakahimo gid sang New Year's resolution? Wala. Ako lang isa? Wala sing may makahimo. Kaysa ngalan pa lang nga resolution, hindi na matabo. Ano ang resolution? Again, solution it again. Hindi na matabo ang word nga resolution. Amo na nga ang marriage contract, ginislan sang marriage certificate, kay kontrata lang gali. Nakamuklat ang Pinoy. Marriage contract, no? Contract? Isla naton, marriage certificate. You see? New Year's resolution. Pero ano ang ihatag sa Ginoo? Solusyon. If any man be in Christ, he is a new creature. Ang ginahimo subong sang religion, ang ginahimo sang iban subong, halatin loan ang kaugalingon.
hindi na magbisyo, hindi na whatsoever. Magtutom na sa simbahan para maluwas. Pero kung may problema, daw hindi naluwas. Why? Because iya lang to nga effort. Iya lang to ginimakas. Abit, tugti ba lang ang Ginoo magbago? Daw kaangay lang na sang isa kasuludlan, daw angay ablas niyo. Kung kita nga tawo ang magtinlo sini, ang matinloan naton gwa lang. Tama? Sabunan naton ang gwa, pero ang sulod hindi na siya masaturate sang pagtinlo. Bisan ano ka tinlo ang sagwa, kung higko ang sa sulod, wala gyapon. Tama? Bisan ano ka nami, tasa mo, kung may higko sa sulod, wait mga mo. Tama? Pero lang tawan niyo bala kung ang Diyos magtinlo, ginauna niya ang sa sulod, kaya ang sagwa magasunod. If any man be in Christ, he is a new creature. Amo nang pinaka-importante, kung ara ka kay Kristo, masunod lang na ang maayong buhat. Masunod lang na ang tanan. Romans chapter 12, verse number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your offering, that ye present your ability, that you present your talent. No. Present your bodies. Una ka lang simba. Una ka lang alagad sa Ginoo, masunod lang ng tanan. Pero may mga pastor subong, oh sige, bisan hindi ka mo simba, padala nyo lang tithes nyo. Padala nyo lang offering nyo. Abi ninyo, mas manami gidya, nga ginuna naton atong kugalingon. Nga nauna tinlo ang sasulod, kay ang sagwa. Ako, dugay-dugay ko sa Pentecostal. Self-cleansing lang. Sa tuod lang. It is only outward. Ginapakita lang sa tao. Nga ang problema niya sa balay, makatumbo-tumbo sa sulod ng simbahan, okay na. Pero pag pauli sa balay, alauna ng panyaga, ginapanglampos na sang bana ang kaldero. Kaya launa pa, una na, wala pa katigang ang asawa. Kaya nagsige man praise and worship. Can you imagine that? Ilang taon na ito na? Verse number 9. And he found, and be found in him. Dito na ito nakita sa iya. Not having mine own righteousness, which is of the law, but by which through the faith of Jesus Christ, and the righteousness which is of God by faith. Lantawan ninyo. Dirita sa righteousness. Romans chapter 3, verse 22. Kasagaran balas ang deklarasyon sang tao, matarong na kuya, nagbuot na kuya. Lantawan niyo wala. Romans 3:22. Sa mga nag-believe sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ, amuning matabo sa imo. Amuning natabo sa akon. Verse number 22. Romans 3:22. Ay 4 gali na akon ginlantaw. 3:22. Even the righteousness of God, which is by the faith of Jesus Christ. Lantawan ninyo tutukin nyo ginsing sakto. Unto all and upon all them that what? Believe. Hindi receive. Wala ko problema sa receive ng word. Basta ang i-receive mo grasya. Ang i-receive mo death, burial, and resurrection, wala problema. Pero kung mag-John 1:12 ka, but as many as receive Him, ang doktrina natin sa una, sa fundamental kami, okay, bato na si Jesus Christ. Diyan si Jesus sa akong heart. Magsulod si Jesus Christ dira? The Holy Spirit man ang nagsulod. Ha? Masulod si Jesus Christ dira? Paano siya makasulod? Wala naton gina-underestimate ang gahom sang Dios. But Jesus Christ is a person. Jesus Christ, ang buot silingon sang Jesus, Matthew 1:21, the Savior of Israel. Wala gani ginbaton sang Israel ang person ni Jesus Christ. Amo na nga napatay sa krus ng Kalbaryo, kag nangin blessing sa aton, lantawan ninyo kung sa pagkamatarong ng istoryahan, lantawan ninyo, verse number 22, even the righteousness of God.
Kay sino nga pagkamatarong ang ara sa imo, ara sa akon subong? Kay sino? Righteousness of God. Wow! Pagkatapos nga nag-believe kita sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ, the righteousness of God, which is by the faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. Sa tanan nga nagtuo, ang pagkamatarong nga ara sa aton subong, pagkamatarong sang Diyos mismo. Now, ina nga pagkamatarong nagabawas? Ina nga pagkamatarong gadugang? Wala. Kung tanawon kita sang Diyos, ang pananaw niya sa aton, ang pagtanaw niya sa aton, is Jesus Christ, the righteousness of Jesus Christ through faith of Jesus Christ. Amo na nga ma-assure mo ang kaluwasan mo. Amo na ma-assure ko ang kaluwasan ko. Kaya ang pagkamatarong ay atubang ko sa Diyos, pagkamatarong ni Kristo. Hindi akon pagkamatarong. You see? Kay bisan anhon ta ka-declare nga matarong ta, New Year's resolution lang na. Resolution lang na, hindi naton masolusyonan. Sino makadisiplina? Ako gani ko siya, gainit kagalingon ko sa kagalingon ko. Ano man kuya man? Kung siya suplado man kuya man? Amino nyo kag sa hindi, may cellphone kita tanan. Hindi ko magpating, hindi ka mo makakita sang nagabikini. Hindi ako makapati nga wala ka mo si may makita sa dalan-dalan lang. Ano ang hambal sang Mark 9:44, 46, and 48? Kung ang imo mata makasala, lokata na. Kung ang imo tiil makasala, otda na. Kung ang imo kamot makasala, otda na. Can you imagine that? Amo na kung wala pa mapatay si Jesus Christ. Ari pagid, Matthew 15:4. Palihog bukad. Kung maghambal ka mo ay sa Matthew tamon, o basahan ninyo bala. Basahon naton gali. Matthew 15:4. For God commanded, saying, Honor thy father and thy mother. And he that curseth father or mother, what? Let him die the death. Sino wala kaagi sabat sa nanay kag tatay? Sino wala kaagi bato sa nanay kag tatay? Ako lang isa? Para bato ko ba? Bakulon ko na ni nanay, hambalon niya nga, nagligad adlaw, may sala ka pa ha? Nagligad adlaw man to, yalay naman subong. Grabe ko ka sa rasonabli. Sa rason lang, hindi ko yung makaya sa una. Pero lang tawanin ninyo ha, sang wala pa mapatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, magsabat ka sa nanay kag sa tatay mo, patay kang bata ka. Kung wala mapatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, tanan niya bakla patay. Tanan niya bakla patay. Pero sorry ha, nagapati ako subong sang 3 na ka-6 ang tawo. Pasensya na lang gamo. Pastor Dulay guro ay nagapati, ako gapati na ko. Male, female, kag mentally ill. Gapati ka mo wala. Ako, sorry, gapati na ko. Nga ang 3 na subong ka-6 ang tawo. Male, female, kag mentally ill. Lalaki, babae, kag may sakit sa huna-huna. Ito na, may sakit naman sa huna-huna. Sa akon sa siling ko, kung may magsimbang nga bakla, batunon ko. Pero pag abot sang 1 month nga bakla, gyapon siya paulion ko. Promise. Lantawan ninyo ha, kung may magsabat sa nanay kag sa tatay, patyon. Children, obey your parents, Ephesians 6:1. Obey your parents in the Lord, for this is right. Verse number 2, para nga magkabuhi ka sang malawig. Ang bata nga matinumanon sa ginikanan, malawig kabuhi nyo. Pero testingin nyo kung gusto nyo nga dali kung mapatay, rebelde ka mo. Layas ka mo sa balay nyo. Oh, promise na. Kami ara dito sa Surala, naglaya sa ilang nga balay. Pag abot dira sa makar sa Jinsan, gindakop, ginbutangan sang drugs ang bulsa.
Subong napriso sa saglan. Tutuod na. Gahinibi ang utod niya dito. Pero by the way, lang taon na to na. Lang taon na to ni. Romans chapter 3 verse 22. Markahin ninyo sa inyong Bible. Mahambal sila, oy, daw demonyo ang batasan pero luwas. Siling nila. Abi ninyo kung tanawon nyo lang. Tanawon lang nato ang aton itsura sa isa kag isa. Sino sa aton ang maka-judge everyone nga save ka? Pasalamat kita kay way kita ginatanaw sang Dios nga as in kita. Ginatanaw kita sang Dios nga righteousness of Jesus Christ. Okay? Faith of Jesus Christ. Romans chapter 3 verse number 30. Ari ikaduha naton nga problema. Romans chapter 3 verse number 30. Okay? Basahon naton dulungan para nga ma-digest naton. Romans chapter 3 verse number 30. Ready? Start. Seeing it is one God which justified by faith and uncircumcision through faith. Ikaduha ninyo nga problema, number 1, faith to faith. Ikaduha ninyo, naton nga problema is by faith and through faith. Anong diferensya? By faith, through faith. Ano ang diferensya? Okay? Mauna kita sa by faith. Hebrews 11. Balik kita. Hebrews, pabalik-balik man lang ni. Hebrews chapter 11. Para nga may intindihan naton ang by faith, Hebrews chapter 11. Verse number 4. By faith, Abel offered unto God. Verse 5. By faith, Enoch. Verse number 7. By faith, Noah, being warned of God, the things not seen, as yet moved with fear and prepared an ark. Verse number 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into the place. Okay? Tanan-tanan diri sa Hebrews chapter 11 is by faith. Nanuman? But silingon sa Old Testament, it is a personal faith by faith. Amo na nga, faith is a substance of things. May substance? Evidence? Anong evidence? Si Noah may arka. Si Moses may rod. Okay? Si Samson may laba sang buhok. May mga ebidensya sila. Okay? Anong ebidensya sang 12 disciples? Kung may pagtuo, kakaangay sang liso sang mustasa, pwede mo na mahalin. That is evidence. By faith, it is a personal faith. Nano man sa aton sa panahon sang grasya subong. Ephesians 2:8. For by grace are ye saved, what? Through faith. Oh, may kinalain. Through faith. Ano ang through faith? It is a channel. Through. Ihatag ko ning ballpen sa inyo, through Pastor Dulay. Pinaagi sa iya. Ihatag ko ni ang ballpen, pinaagi sa akon. Lain. May kinalain. By faith, through faith. Abi ninyo, kung mabalik ka mo sa Greek, angay lang. Kay ang Greek daw angay sang Ilonggo. I-translate mo na sa Ilonggo, pinaagi sa pagtuo. Okay, lantawan nato na. Ang mga Hudyo, pinaagi sa pagtuo. By faith, circumcision by faith, uncircumcision through faith. I-translate mo na sa Ilonggo, pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Angay lang. God is God of grammar. By faith and through faith is different. In the Old Testament, it is always by faith. Amo nga na-partneran na siya sang works. Amo nang hambal ni James to ginbasa naton kay na, kung may pagtuo ka nga walay buhat, makaluwas sa imo. Ang pagtuo nga walay buhat, patay.
Ano ang ginahambal sang hermeneutics? Si Apostle Paul nagahambal sang gamot, sang roots and trunk. Si James nagahambal sang fruit and leaves. Grabe nga solusyon, no? Pwede ba na? Samantala, kung nantawan mo na ang James 1:1, nantawan nyo kung kay sino gina-address. James 1:1, to the 12 tribes scattered abroad. Hindi mo taton labot da, 12 tribes ta? Kasi sino taton nga tribo? Wala taton tribo. Okay? Wala na yan naka-address sa aton ang James. Kung naka-address ang James, mabaton nyo ay hani? James. Nantawanin nyo, James. Chapter 4. Verse number 17. Kaya nyo ni batonon? Kung for example, ang James para sa aton. Basahon naton tanan ha. James 4:17. Ready? Start. Therefore, to him that is knoweth to do good, and doeth it not, it is what? Sugot ka mo sina. Hello? Sugot ka mo hindi. Kung may maayo ka nga buhaton, wala mo mabuhat sala. Ang nabalaan ko yung nga sala, eating salt is asin. Eating salt is asin. Amo lang na nabalaan ko. Lantawan ninyo kung ano kabudlay. Sa tribulation period, andin mahambal sila nga, ang Christian kuno masunod sa tribulation period. Abi nyo kuno kabudlay sa tribulation period? Nakahuna-huna ka nga himuon nga maayo, pero hindi mo mahimo, sala mo. Ano ang sala sa tribulation period? 1, 2, 3, kahon. 1, 2, 3, 4, kahon. 1, 2, 3, 4, kahon. Nakabilang na. Sa pulong, sa buhat, kag sa panghuna-huna, ginaisip na. Pero ano sa grasya? I remember your sin no more. Can you imagine that? Anding gina-force naton atong kugalingon, allergy sa right division? Can you imagine? Kung hindi ka allergy lang tawan ni karon, kaya nyo niya nga magpangabuhi sa idalom sang James, faith without work is dead. And then, kung na may nahuna-hunaan ka nga gustuhin mo, pero hindi mo mahimo, sala. Sa kada adlaw, kadamo sang sala ta. May naagyan ta nga pulubi da. Ay, gusto ko tani maghatag. Pero wala ko sing ihatag. Sala. Gusto ko buligan ang nabasa sa ulan. May payong magkutani. Pero gadali ako kay basi akigan ako sa balay. Sala. Gusto ko taning atagaan si pastor sang amo sini. Pero hindi ko mahimo. Kay may priority ako. Sala. Everything na hunahunaan naton nga maayo, kung dito ka sa James, kung dito ka sa James, patay kang bata ka. And then, mahambal kita nga, faith without work is dead. Abi nyo, ano ginahimo sa mga tao? Picking and choosing. Gapili lang sa mga verses para sa iya. And then, kung daw medyo negative, diri naman siyak. Amo nang ginahimo. And then, kita pa ang ginaakusar nila, nga siling nila, kamuya, pulin-pulin lang kamo. Okay. Kung wala sang pulin epistle, wala sang dispensation of the grace of God. Ara gihapon kita sa idalom sang kasuguan. Ano ang ara sa idalom sang kasuguan? John chapter 15, abide in me and I in you. Maminti na ihan naton nga mag-abide kita kay Jesus Christ. Hindi ta kaya mintinon. Nga aman, makahuna-huna ta sang iban. Anong hambal sa Matthew, Mark, Luke, and John? Deuteronomy, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Pag may mabakantihan lang gamay ang mind mo, patay kang bata ka. Bisan ano ka ka-faithful sa tribulation period. Bisan nag-faithful pa 6 years, 11 months, 29 days, 23 hours, 59 minutes. May isa lang ka minutos nga nagmali ka, hindi ka maluwas sa tribulation period. Bisan ano ka ka-faithful. Okay? Pero abi ninyo,
Ang grasya hindi dapat i-take for granted. Okay. Ano ining sa aton? Romans chapter 4, verse number 24. Ano ang faith of Jesus Christ? Romans 4:24. The Bible says, "But for us also, to whom it shall be" what? Imputed. Wow! If we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. Kung nagsalig kita, nga si Jesus Christ, ginbanhaw sang Diyos gikan sa mga minatay, sa patay, ang pagtuo, anong hambal niya? Was imputed. Anong impute? Ginbutang. Di ng sinner's prayer da. Okay? For example, mahatag ko sang regalo. Pastor Dulay nang dilapit. Mahatag ko abis ang regalo, microphone. Anong himo ni Pastor Dulay kung may sinner's prayer? Pastor Kasa, sorry anay. Damo sa lako, batunon ko na. Mangayo siya anay, sorry. Bago niya batunon. Hindi na to regalo. Ha? Hindi na regalo. Hinga man, ang regalo, pag ginhatag, batuna na yun. Wala na sang iba niya kondisyon. Nga may sinner's prayer pa, ginakulangan pa kita sang ginhimo ni Jesus Christ, ang tanan nga sala, ginpalansang sa krus ng Kalbaryo. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Okay? Kung lantahon naton, ang pagtuo was imputed. Pero sa kasuguan, sin is always imputed. Where the law is, there is sin. Okay? Now, Ephesians 1:13. The faith of Jesus Christ. Lantawanin niyo kung ano kasimple. Ephesians 1:13. In whom ye also what? Trusted after ye heard. Amo ni kasimple. Permiro na mati. Anong ginpamatian ta? The word of truth, the gospel of your salvation. Ang ginpamatian naton, gospel of salvation. What is gospel of salvation? Christ died, buried, and rose again. That is the gospel of salvation. Kung namatay kita sa gospel of salvation, ginsaligan naton, believe the gospel, anong hambal niya? Ye were what? Sealed. Wala man di sinner's prayer. Pagkatapos mo nakabati, ginsilyuhan ka man dayon. Oh. Ginsilyuhan ka man dayon. O, bininyo, nakaagi man takon sa nanagyan nyo. Ning pahibi-hibi ka pa kadto desto nga. May pastor gani kami ya. Okay, sino mabaton kay Jesus Christ? Kung wala si may magbaton, hamak mo. Tag 10 minutes nga invitation niya, wala si may magbaton, mangakig na siya. Kung hindi ka mabaton kay Kristo, sino baton na niya? Yawa? May membro man tana. Nga kada invitation ni pastor nagbaton, ginpamangkot sang ulihi, ti, nga nagabaton ti mo, kaya daw naluoy takon kay pastor. Ayawan ta na si pastor kapag agdaway, git nagbaton, mabaton na lang ako para hindi matanamuyan si pastor. Nakarelate? Tama. Kinumaano gitaton ka ugtas. Abi ninyo, ang pulong sang Ginoo may gahom tanan ni. Iwali ang tama nga gospel, kaya ang Holy Spirit yung magsulod. Oo. Sila nga dre, after you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. If God sealed, who can unsealed? Basta, ang Diyos nagsilyo. Ako makuha sa silyo? Hindi ta pwede kuhaon ng silyo, kaya siya ang nagsilyo. Dapat siya man ang makuha. Amo nang hindi mapatihan sa Pentecostal.
Kaya nga aman ko no, ang Holy Spirit pwede kagwa. Ang doktrina gani namon sa Presbyterian, kung magsulod ka sa diskuhan, ang Holy Spirit mapabilin sa gwa, ikaw lang sulod. And then pagwa mo halin sa diskuhan, masulod naman liwat ang Holy Spirit. Ano man? Tapos paghambal nga, maluwas ka pinaagi sa imo pagsalig kay Kristo Jesus. And then, paghimo mo sang malain, hindi ka naman luwas. Anong pamatyagan niya sa Diyos? Into? Siling niya kuno, pag makasala ka, irison ang ngalan. Baton ka naman liwat, isulat naman liwat. Kung ako ang Diyos mambal, sagit mo ka baton, sagi man timo kasala, giniutis mo takon kapanas di. Ano man? Pasalamat lang gid kita kay, kung ako ang nag-Diyos, ambot lang gid. No? Ginahimo mong into ang Ginoo. And then, abi ninyo ang masakit sa assurance of salvation? Kay binabutangan nila sang F, ginabutangan nila sang pero. For by grace are ye saved through faith. Apang kung hindi ka magpadayon, nga dugangan. Ginadugangan nila ang word sa Bible. You see? The faith of Jesus Christ is the saving faith, hindi aton. Faith to faith. Amo na nga ma-sure naton ang aton kaluwasan kay ang pagtuong nagluwas sa aton hindi na aton. Wala kagid sing gamay nga kontribusyon. Kung ang word nga baton na si Jesus Christ, pagdaho mo may participation ka. Kay ginbaton mo. What is our response for the salvation? Ako ay ko gambal, ano himuon mo para maluwas? Ang ginahimo ko, what is your response? Ano ang sabat mo sini? Wala works. Ano ang sabat mo? Sa ginahambal diri nga, in whom ye also trusted after ye heard the word of truth. Now, kung ang gospel nga imo na pamatian, John 1:12, John 3:16, istoryanan naman sa babaw, John 3:16. Pero ipakita ko na sa inyo John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amo lang na ang familiar nga verse nga nabasa naton. Pero lang tawanan nyo sa verse number 13. Bago ka mag-conclude sa verse number 16, basahan nyo anay ang 13, kung diin ka makadto. Okay? John 3:13. Nakita nyo na? And no man hath ascended up to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Wala pa ni dugo ang John 3:16. Wala pa ni dugo, duga pa lang. Joke. Wala pa ni dugo. Kung magpatihan mo ang John 3:16, hindi ka magpalangit. Kaysa verse number 13, wala pa sang tawo sa langit. Kasano nagkatawo sa langit? After si Jesus Christ na banhaw. Amo pa lang to nagpalangit, kagindala niya sa langit. Bisan sa ingod niya nga kawatan dito, siling niya, Lord, remember me when comest thy kingdom. Ano hambal Jesus Christ? Today, thou shalt be with me in paradise. Paraiso ka, anay. Mauna mo to sa akon? Hindi ka pwede ka una. Therefore, sa John 3:16, hindi ka magpalangit kay wala pa sang tao sa langit. You see? Wow, ano nga pag-into sa aton sang hermeneutics? Kahimuan na siyang hermeneutics. Nga ginalupnan kita, nga amo na ang interpretation sang Bible, as the Greek says, masami nila, where the Greek says, hindi ka gani, kaintindi sang Ilonggo, nga Ilonggo ka, na-Greek ka pa. Sabi nyo ng mga preacher nga mahilig sa Greek, speaking in tongues na. Anon tongues na. Okay, sa mga nagatuon sa history, Greek language is what? Dead language. Tama? Hindi. Patay ng lingwahe ang Greek. Kaya paghaling na Alexander the Great sa Greece, nagsinggit siya nga, there are no more worlds to conquer. Wala na kusing kaaway. Nagpatindog siya sang
Alexandrian College dito sa Egypt. Tama? Nagpatindog siya dito sa Egypt. Dito siya napatay. Wala siya mapatay sa espada, wala siya mapatay sa sibat, napatay siya sa malaria. Kung ako pa lang sa una to kay Darius, tani ginpadamo niya na lang ang lamok. Kag ipadala dito, amom lang na nagkamatayon ni Alexander. Lamok man lang katapat niya. And then pagkapatay ni Alexander the Great, ginbahin niya ang iyang imperial, ang iyang ginarian. Imperialism niya, ginbahin niya sa 4 generals, tama? Inang 4 generals niya, they are educated, kag inang mga tao, pamilya niya sina, educated na sila sa Alexandria, Egypt. Pagbalik nila sa Greece, hindi na original nga Greek ang iladala. May halo na nga Egyptian language. May halo na nga Aramaic. Amo na nga, ang Greek nga gintranslate dira is a dead language. Amo na nga ang King James naton nag-originate ni siya sa Antioch, Syria. Dito sa Antioch pinakaunang nga hingalanan ang mga sumulunod ni Kristo nga Christian. Dito sa Antioch, ang ginhalinan sang NIV tanan mga kurap nga mga versions Sinaiticus Vaticanus kag Alexandria, Egypt. Amo na nga corrupted na. Now, kung lantaw naton ang faith of Jesus Christ sa tanan nga version, gindula. Only King James ang nagpabilin. Nga may faith of Jesus Christ. Grabe ang yawa, no? Hasta ang Bible ginintrahan niya. Siling sang yawa pagtintar niya kay Jesus Christ. O, kung Diyos kabi, anang bato himo atinapay. Abi nyo dinabasahan na ni Satanas. Exodus. Pag-ulan sang mana. Daw bato lang tinapay mo. And then, siling niya, kung anak ka sang Diyos, lukso ka, abi. Kay, saluon ka sang imo mga angels, di niya na nabasa sa Psalms. Ano ang ginaatake, ano ang ginahimo sang yawa subong? Bible versus Bible. Anong sabat ni Jesus Christ? As it is written. Ikaduhan niya nga sabat, it is written again. Kung may ikatatlo pa, again and again. Oh, kaya mo pa matian na? You know what? Amo man na subong ang gina-accuse sa aton. Pati mo ng pagtuo-tuo. Pagtuo nga walay buhat, patay. Masami amo nang ginahambal sa aton. Pero you know what? Do kanami balay hambal nga Ginoo patawara sila kay wala sila kahibalo sang ila ginaobra. Okay. Wow, sorry pastor ha. The last. The last. Ano naman ini ang ginatawag naton nga sa 2 Thessalonians? Mga pila lang guro ka verse ah. Hindi tani pagtapuson. Para makabalik ko di joke. 2 Thessalonians 1:3. 2 Thessalonians 1:3. Aryo, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you altogether each other aboundeth. Ano naman yung faith that groweth? Ano naman ang faith nga nagatubo? Now, kundi ang faith naton nga human faith, ginalay naton sa faith of Jesus Christ. Save na ta, tama? Amen. Now, ang faith of the believers, amo ni ang nagatubo. Ang faith of Jesus Christ is steady na. Equal na tanan. Pero pagkatapos kinangin Christian kita, atong faith as a believers, Muslim niya, faith that groweth exceedingly. Ang pagtuo nga nagatubo, amo ning gina-exercise naton pagkatapos naluwas kita. Pasensyahan na ita nga ining faith of the believers wala ni sa iban nga tawo ilabi na gid ang wala maluwas. Kaangay na siya sang charity, the love of God, wala na didto sa mga wala maluwas. Lantawan ninyo. 2 Corinthians chapter 13. Medyo kanong talang elaborate lang ni gamay. 2 Corinthians chapter 13.
Uy, sorry. Dola inaw. Second Corinthians 13:5. Tama. Lantawan nyo ha. Examine yourself whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not that your own selves, how that Jesus Christ in you, except ye be reprobate. Pagkatapos kasi Jesus Christ ara sa aton, ining faith nga nagatubo, ining faith nga ara sa aton, dapat naton eksaminon. Ano ni siya? Believer's faith. Son of God's faith. Nga ara na sa aton, amuning ginahimo naton in our daily life. Paano ni siya magtubo? Magtubo ni siya pinaagi sa mga trials nga nag-abot sa aton. Paano naton mabalaan? Pinaagi sa Sunday School. Pinaagi sa pagbasa sa puno sang Ginoo, pinaagi sa pagpamati sang wali. Diri na naton makita, uy, kanami sa ako niya pagtuo. Nagadevelop. Ining faith of the believers, amo ni siya ang magka-reward. Amo ning gina-exercise naton kada adlaw, amo ni siya ang tagaan sang reward. Bahala kung ano himuon nila, magapadayon kuya sa pag-alagad, kay nakahibalo kita nga ang aton pag-alagad may ara nga reward sa Ginoo. 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Sa ulo niya na, I have fight a good fight, I have finished my course. What? I have kept the faith. Wow! Gintapigan ko ang akong pagtuo bilang Kristohanon. Amo na siya ang believer's faith. Basi magambalang ibanda, tama na nga naluwas ako sa grasya. Di na tuod. Luwas ka sa grasya, wala ka nagdevelop, wala ma-improve ang imo kagalingon, wala ma-improve ang aton kagalingon, basi naluwas ka sa deception. Hindi grasya sang Ginoo. Kaya ang matuod nga naluwas, may Holy Spirit nga nagakontrol sang iya nga kabuhi. Ginakontrol sa balaan nga espiritu, kag ang balaan nga espiritu ang nagahambal, kaya mo na, kaya mo na, kaya mo na. Okay? Ano pagid ang makita naton? Romans chapter 14 verse number 1. May ara dira nga weak in the faith, maluya sa pagtuo. Inang maluya sa pagtuo? Wala na gana mga muyo. Wala na gana magbasa Bible. Kung sa simbahan lulubog lilitaw. Pero pamangkuton nyo, ang kaluwasan niya bala madula? Hindi madula. Hindi na madula. Ang iya nga relasyon sa Ginoo, ang iya nga fellowship sa ang iya gali nga fellowship sa Ginoo, ang iya communication sa Ginoo amo magluya. And then hindi lang magluya, magbad example pa siya sa iban nga tawo. Sino diri sa inyo ang nagasimba, it's because ang faithfulness sang imo nanay tatay, sang imo nga kapitbahay. Uy, kanami siya, pastor, nadala ako sa iya pagkatutom. May ari di? Pila pa ihan ang ma-influence sa imo pagkatutom. 1 Corinthians chapter 16 verse 13, steadfast in the faith. Now, conclusion. Galatians. Paano ang tao magpa-impyerno sa grasya sa panahon sang grasya? Ari naman. Di ba napatawad na ang sala? Tinga ang matawo pa mapa-impyerno pa ang tao. Okay? Solusyonan naton. Galatians chapter 5 in verse number 4. Galatians 5:4. Basahon naton tanan. Ara na? Galatians 5:4. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, what? Okay. Paano ang tao magpa-impyerno sa subong nga panahon? Kung i-reject niya ang grasya sang Ginoo. Wala na siya sang sala. It is already paid.
Pero kung maghambal siya nga, grasya-grasya lang, wala kagid siyang imo parte. Hindi ta ko pati sina. Nagapati man kusang pagpalansang ni Jesus Christ. Pero kung wala kaya himuon, hindi gid niya matabo ya. Kung i-reject naton ang grasya sang Ginoo, ye are fallen from grace. Mahulog ka sa grasya sang Ginoo. Amo ning natabo sa Israel. Ang natabo sa Israel, nakita na nila ang resurrected Christ, ay pagid nila ginbaton. Wala pagid nila ginbaton. Amo na ang natabo sa ila, the Son of God was rejected. The Son of God was crucified. The resurrected Christ was rejected. Hamak mo kapila nga kabahin ang pag-reject kay Jesus Christ? Hasta ang grasya sang Ginoo hindi magbaton ang Israel. Amo na ang mga tao subong allergy sa grasya sang Ginoo nagapabilin sa Israel. Mostly Israel ang teaching. Sugot man kamo, nga i-adapt ninyo ang Israel nga teaching. Kung i-adapt sang churches subong ang Israel nga doctrine, Romans chapter 11 verse 25, amo ning natabo sa ila. Romans 11:25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that what? Blindness in part is happened to what? Israel. Lantawan ninyo. Bulag sila. Kung ang salvation nato nakabase sa Matthew, Mark, Luke, and John, Genesis going to Malakay, we are blind. Para nga hindi nato nakita ang grasya sang Ginoo. Abi ninyo masubo. Kung grasya na, hindi pa ta magpati. Amo nang gagalibog ang ulo ko sa mga tao ba? Kung tagaan mo, dasig magbaton. Pero kung ang kaluwasan gani ihatag mo, hindi magbaton. Kay gusto nga magsalig sa iya, nga binuhatan. Why? Amo nang pamaagi sang yawa, amo tong hambal na akon kay ina, Satan will use the Bible to counterfeit. Kontrahon niya na. Sa mga verses nga wala nagakaigo. Basta tandaan naton, before the cross, wala talabot. Basaha lang, tun-i. Romans 15:4, the things that are written aforetime were written for our learning. Learning. And then, ang sasubong, amo nang pinakatama. Tapuson ko sa illustration, may isa katigulang nga sagi kaugta sa iya nga apo. Cellphone lang kamo, hindi na kamo kabalo magtigang. Amon gani isang una. Wala man tamon sing hampangan nga amo sina. Aga pa kami kaburugtaw. Halos kada aga amo na ang makita niya sa iya mga apo. Abaw gakastres ang malam. Ginsugo niya ang apo niya nga magkadto sa tindahan, nabilin ang cellphone sa bangko. Ang cellphone, ang hampang, Candy Crush. Ginpindot-pindot. Uy, hala, nami ba? Nag-video call ang bata sa abroad. Nak, baklit akon ka cellphone. Pag abot sa cellphone, wala sang Candy Crush. Mga apo, ano ni? Wala ni sang Candy Crush, how? Mag-download ka lula. Nag-download. Abi ninyo, wala na siya nag-ugta sa iya nga apo. Nawili na siya ka Candy Crush. Ano ang punto? Sometimes, hindi naton pagpilito na ang aton apo, ang inyo apo, wala pamang ko apo mo, ang apo, nga ibutang ang ila ko galingon sa aton ko galingon sa una. But sometimes, ibutang man naton sa mga tigulang, ibutang man naton aton ko galingon sa subong para ma-enjoy mo. Hindi pag ipabalik to. Ang dati. Bisan hambal sa lok, hindi sa gibalikid. Ang nagligad. Bisan sino nga tao makambal, past is past. Pero sa Bible, nagabalik sa past. Galibog ang ulo ko. Ha?
Nga hindi nato pag-i-align subong. Kaya ang Bible may past, present, and future. Do kalain man, no? Nagpa-enroll ka sa first year, nagsulod ti mo sa second year. Nagpa-enroll ka sa first year, nagbalik ti mo grade 6. Awkward. Tama. Ang masubo pagid, kung diri ka nakaintindi, nagbalik ka sa Pentecostal. Amo na pinakasubo. Okay? Sometimes gamay lang ang feelings, masunggod-sunggod kita. Bahala ng right division, importante, sundon ko ang feelings, mahalin ko da. Andin way ka tindog sa kamatuuran. Tindog ta sa kamatuuran. Hindi magkahadlok. Hindi ka mo magpati sa majority wins. Huwag ko gapati sina. Kay King Saul, majority wins man to. The voice of the people are the voice of God. Magpati sina. Ang people nga wala Diyos, voice of God. Sa kaibing Fabi Arakel ko lang nabatian na, joke. Okay, magatindog kita tanan, magapangamuyo kita. Ginoo, salamat sa mga pulong nimo amo natun-an. Kabay pa Ginoo nga sa mga naga-take note,